Ayan, okay. Okay, good evening po sa lahat na nandito po ngayon sa ating training, ano. So ang ating gagawin ngayon, bubuuin po natin yung ano, yung structural model ng pinadala ko sa inyo na architectural, no, B model. So ang unang-una pong gagawin natin, dapat tayo magsara nito. Dali, zero, okay, okay na. So, ang gagawin niyo po kung kayo po ay mayroong desktop, ano, buksan po natin yung new, no? Tapos, i-browse po natin yung pinadala ko sa inyong template ng structural, yung library, no? Yung project template, no? Yung structural, i-click po natin yan, tapos i-open po. Katulad yung kahapon, ano? And then, okay. So, yan na po yung project na lalabas. Bali, nasa 2015 siya. So, converted sa 2024. And then, pagtapos kung bumukas niya, saglit po yan eh. Admit, may pumasok. Si Che Calderon. Hello po sa bagong pasok. Magandang gabi po. Okay, ayan na. Ngayon, hello po. Kamusta? Good evening po. Good evening po. Kamusta, Ma'am Shaira May? Okay. So, sundan niyo ako kung may computer kayo. Buksan niyo po yung project template. I-browse nyo. And then, ito yung lalabas. Tapos, i-save nyo po. No? File, save. Lagay niyo po sa inyong file. Lagyan niyo po ng structural, ano? Structural project, no? And then save. Okay. Tapos po, punta po kayo rito sa browser. Punta kayo sa foundation plan, no? Ito na yung foundation plan natin. And then, ililink po natin yung architectural plan. So, punta po kayo dito sa insert project, no? Insert project. Click nyo po ito. And then, link Revit. I-click nyo po ito. And then, hanapin nyo po yung ililink natin. Ang ililink po natin dito, yung project 2, yun yung architectural. Pag na-click nyo na po yan, i-open nyo na po ganon. Ayan po, lumabas. Makikita nyo po rito, ang lumabas lang, grids, no? At saka yung hidden line ng mga edges niya. Bakit po? Kasi naka-structural po tayo dito sa discipline, naka-structural po. Pero pagka nilagay ko po sa architectural yan, lalabas po yung mga walls niya, ayun, no? Ngayon, pag binalik ko po dun sa structural, dahil structural plan yan, tatanggalin niya yung mga architectural element. Nawawala siya. Ngayon po, mag-uumpisa po tayo dito. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, kahapon na lalagyan po natin ng column
no? Ngayon yung grids po ng ano, yung grids po ng architectural dapat po parehas sa grids ng structural, yung mga grids niya. So, dahil hindi ko naman pinakita rito yung grids, no? Ngayon ito, kokopyahin niyo po ito. Pwede niyo pong kopyahin yan. Yung grids na yan. Gagamitan niyo po ng copy monitor. Kaya lang, ang copy monitor, nakakaistorbo minsan. Bakit po? Kasi po minsan, kung may ginagawa kang lumalabas, minublit tong isa yung ganitong grids. Lumalabas, pop-up up sa'yo. Para maiwasan yon, ang ginagawa ko na lang, kinokopya ko na lang tong grids na to, no? Itatab mo lang na gano'n, tab, tatab nyo lang po, ayan po. Link ito tatab nyo lang na gano'n, mag-highlight siya, no? Ayan, no? Tapos, admit. Teka, may pumasok. Admit all. Hello po. Good evening po sa mga bago. Ayan. Buti nakita ko. Salamat. So, balik tayo. Hello po sa lahat po ng participant. Hello, sir. Good evening. Hello, kamusta? Okay. Naku, may pumasok. Saglit lang. Nag-uumpisa ako. Saglit lang. Putol ko lang. May nag-message. Okay. Katulad mo ng sinabi ko, yung grid, kinokopya ko po yun, inilalagay ko dito. Pero dapat pareha sila ng alignment, hindi sila magkalihis. So, ang gagawin niyo po, itatab niyo po ito, tab. Pagkatapos po, nakikita niyo po itong itong copy to clipboard. I-click niyo po yan, tapos align to same level or align to current view. Makikita niyo po, magiging active na po siya. Ayan na po. Ayan na po siya. Active na siya. Ayan na. Oh. Hilahin yung ganun. Katapat ng architectural. So, ganun lang po ang gagawin natin. Pero, saglit lamang po, mayroong nag-message lang na papasok yata. Check up ni Baby next week Saturday. Oh. Umabol pa. Okay. Umabol eh. Send ko lang sa kanya yung Okay. Close ko muna yan. Okay. So, ganun po ang gagawin natin. Ayan. Tatab nyo lang po. Tab. Tab. Tapos, copy paste lang po. Current view. Align to current view. Ayan na po. Parehas na. Tab ulit. Tapos, copy paste. Align to current view. Basta ganun lang po ang gagawin nyo lagi. Pwede nyo pong inisa-isa ko lang. Pero select all. Kaya lang, hindi siya visible. Kaya, ang mangyayari, isa-isa lang talaga. Paste. Align.
So, lipat nyo rito sa kabila, yung kanyang ano, call out head, yung head, bubble head niya, patayin nyo sa kabila. Pero nandun pa yung link na isa. Okay, patayin na. So, again dito, paste. So, hanggang makumpleto nyo yung ano, grids niya. Pwede nyo ring ano, copy monitor. Kaya lang pag minove nyo yan, mag-move sa kabila. Pag may gumagawa sa architectural, makikita nila, nag-move yung ano, yung grids mo. Pati column pwede nyo ring kopyahin sa pamamagitan ng copy monitor. Align. Tatab nyo lang po para makuha. Highlight. Ayan, nandiyan na lahat siya. So, i-on nyo lang yung grids niya. Ayan. On. Ayan, on. Ngayon, dito po yung link. Ayan po, nasa ilalim. Pwede nyo po siyang right click, unload. Unload. Pwede nyo pong reload. Ayan po. Unload natin ha. Okay. Makikita nyo na wala. Ang natira, itong ano, itong mga grids. Ngayon po, ang grids po na yan, select nyo, select all, visible, ipin nyo po siya. Ipin, kailangan po natin ipin, no? Ulit ko po, select all instance, entire project, ayan. Ipipin nyo po admit, okay. Nabit ko na yung isa. Welcome, Haris. Okay. Umabot pa siya. Okay. So, ipin nyo po. Ito po yung pinning natin. Para yung sa ano, yung sa bulletin board, pinipin. Ito, pagka baba ko lang to. Ito po yung pinning, ano? Ipin nyo po siya. Kita nyo, nagpin siya. Ngayon, pag pinin nyo po yan, maski mamove siya, hindi siya mamumove. Ayan, no? Nakapin, no? Hindi niya mamumove. Ginagawa yung pinning para hindi po, kasi mo, incidentally, minsan, namumove natin yung grid, nami-misalign. Karamihan doon nagkakamali sa pag-move ng mga grids. So, to avoid that, kailangan ipipin nyo po. Ang ipipin nyo lang yung grid ha. Pag gumagawa na po kayo ng model, huwag kayong magpipin kasi masisira. Pag may na-move, mamumove lahat. Nagpipin lang tayo sa grid lines na kinakailangan. Hindi po natin magalaw. No? Ito yung pinning niya. Ayan yung pinning niya. Pin. Oh. Lahat po siya. Pagka dinag nyo pong gano'n, nakita mo, lahat ng ano niya, pag kinik mong gano'n, nakapin lahat. Ayan. Oh. So, i-on ulit natin yung ating link, no? Makikita mo project 2, architecture yan, link. Reload. I-reload mo ulit, babalik yung nakalink dyan. Ayan po. So, para makita nyo na nakalink yung architectural, lalabas yung ano.
lalabas yung architectural, yung doors, no? Tsaka yung bintana dito. Pero yung walls, nakapatay siya. So, ngayon, pwede nyo rin po dito sa manage, no? Manage, ayun, makita yung manage link. Click nyo po yan. Lalabas po rito yung link. Pwede po kayo dito mag-reload, unload, or i-add. Pwede nyo i-remove yung link dito pag hindi nyo kailangan. Pero, pag once na nag-link kayo, yung sa point of origin or yung project coordinates, huwag nyo na pong babaguhin kasi pagka tinanggal nyo yung minsan, yung nagkakamali dun sa settings, minsan napupunta sa misalignment. Kaya pag once na set up na po yan, na lang po kayo, load on, tsaka load off. Well, it depends on what you want to see. Everything. Very well. Saglit lang hayaan ko lang tong si pangalan ba to? Reglos Harris. Okay. So, start po tayo ng column niya. Unang-una yung column natin dito. Ito yung column. Ang lagay po natin yung structural column. Katulad nga po ng sinabi ko nung mga nakaraang training natin na pag sa architecture, ang gamitin nyo na structural column para kokopyahin na lang ng structure para lalo pag kayo may project na kayong sarili, so hindi double work. So eto ay beam papalitan ko. Rectangular column, hindi yung steel. No, ang size niya, let's say, gumamit ako ng 600 by 750. Okay. Apply. Okay. Ayan na. So, i-click kong gano'n. So, kailangan yung constraint niya, dito sa properties niya, makikita nyo yung level 1 hanggang level 2. I-adjust nyo yung level 2. Ayan. Tapos, yung constraint niya, kung halimbawa yung depth niya mula dun sa 0, ang hukay niya is 1.5 or 1 meters, lagay nyo. Let's say negative 1, 500, Ayan po. Tapos, apply nyo. Ayan na po siya. Ngayon, sa corner, i-move po natin. Pag nakita nyo yung cursor na yan na ganyan, pwede nyo po i-move or i-align nyo po. Align. Ito po yung align natin. Admit. Okay. Ito po yung ating alignment. Align nyo pong ganon. Ayan po. Tatandaan nyo po, meron po tayong center Ito, may center tayo, no? Pag nag-dimension kayo ng column, dimension, halimbawa, dimension, ito po yung center, automatic po siya nagsi-center, titignan niyo po, ayan po, Ayan, center dito. Automatic siya, okay? For the meantime, model muna tayo kasi sa susunod natin i-apply yung annotation tsaka yung tagging niya. So, pag nandito na po to, kopyahin lang po natin. Copy. Ito yung grids, no? Dahil meron siya rito na column, gitna, 100 dito, 100 sa labas. So, kailangan naka-align siya ron sa sa
wall niya. Kasi hindi maganda pagka naka-expose, di ba? 100. So, ayan. So, yung dalawa na yan, dahil parehas naman dito, pwede mong i-mirror yan. Tatab mo lang siya, tapos mirror ka. So, yung mirror natin, kaya gusto mong kopyahin itong dalawa, i-check mo, wag mong i-uncheck ito kasi mawawala itong dalawa, lilipat doon. Pero gusto mong kopyahin lang, ganyan lang siya, tapos mirror sa gitna, drag. Ayan na siya. So, sakto siyang ganon, no? Kaya pagka tinidi mo siya, yung column niya, ayun. Ito na yung column niya, no? Sir, ano yung maingay? Pwede bang pwede pong yung sound po natin, yung mic, i-mute po natin, naririnig. Salamat po, salamat. Thank you po. Okay? So, ngayon yung i-shade po natin ganon. Shade. Ayan, nakikita niyo po yung column natin, ito na po yung column natin. Ngayon, kung the same size po siya ng column, i-copyahin na lang po natin. Pero pagka iba yung size, pwede niyo pong palitan dito sa properties niya, sa family, type properties, pwede niyo pong palitan dito. Halimbawa, ito, sample 3 by 450. Tapos, i-okay nyo lang po. Liliit siya. Mapapalitan siya. So, balik tayo sa dati. Ganun lang po ang pagpapalit. Ngayon, ito naman, kopyahin nyo lang pong ganon. Copy. Copy, copy. Okay. Sundan nyo lang po ako ha. Copy. Ayan. So, dahil sa sentro siya, dapat gitna siya. Dito natin ilalagay. Nagpupunta naman po siya sa center niya. Oh. Yung magnet niya, ayan. Drag nyo pong gano'n, click, tapos lipat nyo po rito. Ayan, isa. Dalawa. Okay. Tatlo. Apat. Okay. Ito naman, dahil hindi naman siya sa sentro, pwede nyo nang i-mirror ito. I-tab nyo lang yung inyong kaliwa doon sa computer. Tab nyo lang. Tapos, mirror nyo lang. Click nyo ito. Mirror. And then, sa gitna po kayong kumuha. Dito. Ayun na po. Pag naka-highlight yan, pwede nyo pang iusog. Pag naka-blue highlight, sabay-sabay siyang uusog. Ayun. And then, save nyo po. Huwag nyo kakalimutan. Save. Ayan na po. Ngayon, check nyo sa 3D. Ayan po. Yung ating column, no? Nakadrop siya ng 1.5, no? Tapos column. Ngayon, dahil yung height natin, tapos dapat umabot siya rito sa ilalim nito. Ngayon, i-edit po natin yan. I-select all, select all, select all, entire project. Kunin niya po lahat ng type ng column, entire project. Tapos, i-adjust niyo po rito sa properties pagkakapos. So, level 2 siya. So, pagka nilagay mo po ito rito, halimbawa 200, aangat po siya. Or dahil naka-constraint siya sa sa elevation niya, dahil yung level niya, i-adjust po natin. Adjust ang level. Dahil ang level nito nandito. So, ang gagawin po natin, i-align po natin, align yung level dito para umangat po siya. Ito yung level niya. Ayun po, umangat na po. So, para maging magkatulad siya, hilahin niyo po rito. Drag. Ayan. So, ito yung
ating structural grids, ito yung architectural grids, yung may 4 meter siya. Nakita niyo po umangat? So, ayan na po siya umangat. Ngayon, kung ang column nyo po ay continue sa roof, ililipat natin hanggang doon. I-adjust natin by the type properties niya. Kasi minsan ang column, ito pong column, sa second floor, nag-iiba-iba po sila ng sizing at nag-iiba po sila ng steel bars na ginamit. No? Paliit, pataas, paliit yung column. Pero usually, kung ano yung nasa baba, dinidiretso sa taas. Kaya ang gagawin natin, idiretso lang natin sa taas ito. So, i-adjust ko yung kanyang second level. Kokopya ako dito kasi hanggang second level lang siya. Kumupi po kayo dito ng levels niya, i-drag nyo lang, tapos ilagay nyo rito, copy. So, makikita nyo po, pagka blue ito, ibig sabihin active. Pagka black, hindi pa siya, wala pa siya sa plans. Kaya ang gagawin nyo, pupunta po kayo dito sa views, plan views, i-click nyo po yung plan views para lumabas yung level 3. Plan views, structural plan ang i-click nyo po. Structural plan, makikita nyo mamaya, magbublo yan, i-click nyo po ito, and then okay. Pag okay na po siya, ito na po yung structural plan natin, nandito, sa question mark. Ayan po. So, ilipat po natin sa foundation plan, right-click po, properties, zero, structural, foundation plan, RS apply. Nakikita niyo po, lumipat na po siya rito, yung level niya. And then, balik kayo dun sa 3D, makikita nyo, sa elevation, makikita nyo, nagkulay red na siya. Nakita nyo po? Ibig sabihin, nandun na siya. Pero pag kulay black yan, ibig sabihin wala pa siya ron. Kailangan puntahan nyo sa plan view. Kita nyo sa plan view, pagka nag-click ka ng structural, wala na siya kasi nandun na siya sa plans. Kaya ito, nag-red na siya. So, okay na po siya. Ngayon, itong ating level, i-adjust natin hanggang sa second floor, no? Or sa level ng parapet, no? So, dito lang muna tayo sa level 3, no? So, i-adjust natin. Click. Select all, instance, entire project. And then, type properties, level 2. Lagay nyo sa level 3. And then, apply. Ayan na po. Okay? Nakita nyo po? Ito po ang structural natin. Ngayon, para makita nyo yung structural nyo, temporarily, pwede nyo i-click ito. Ito. No? I-hide nyo temporarily. Dito, kita nyo sa salamin, ito. Hide lang temporary. Hide element. Ito na yung column nyo ng structural. Okay? Ayan po. Dahil naka-hide ng temporary, pwede nyo ibalik. I-reset nyo lang. Reset. Reset. Babalik siyang ganon. Ngayon po, meron na po tayong structural column. Ano pong kulang dyan sa structural column natin? Lalagyan po natin siyempre ng footing foundation. So, para maglagay ng footing foundation, babalik po tayo sa foundation plan. Ayan na po. So, paglalagay po ng footing foundation na kahapon, diniscuss natin isa-isa, ganito lang po yun. Punta po kayo rin sa structural. Okay? Click nyo po yan. And then, dito po tayo sa isolated foundation. I-click po natin yan. And then, punta po tayo sa family. And then, rectangular ang pipiliin natin. Tapos yung size. Yung size natin,
pwede ko pong gamitin dyan, duplicate ko na lang po yan. Pwede po akong gumamit ng, let's say, sabihin mo, 1,500. Depende po sa design niya ng engineer kung ano yung ibibigay sa inyo. By, let's say, Angelo sent a photo. Saglit lang po. Video na. Sige. So, i-rename po natin. Gawin ko lang po itong 300. 300. Okay. So, dito rin po dapat i-adjust natin. Kung ano po yung dimension dito, dapat parehas po dito. So, magiging 1,500 siya. And then 1,500 siya. And then ito 300. 300. No. Yung pinaka-depth niya. And then apply. Apply po natin. Nakita nyo lalabas po yung kanyang. Teka, magsalaming ako. Wala po yung paningin ko. Ayan. Medyo luminaw na. Hindi ko makita masyadong light siya. Saglit po Ayan. Ayan. So, gitna po. Ang lagay po kasi nasa centroid siya. Gitna po natin. Makikita naman sa inyo. Tapos i-click nyo po. Girlfriend ko yung kita. Paki-mute lang po. Paki-mute lang po yung yung voice. Ma'am, paki-mute lang po yung mic natin. Paki-mute lang. Ikaw yung uyong panapan natin. Hello po, paki-mute lang. Matabaw yung kape na timpla niya, May. Excuse me po ma'am, paki-mute lang yung mic natin para hindi naririnig. Okay? Okay. So hindi nakita yung Para makita yon, ibababa natin yung range, yung view range niya, no? Ang ibig sabihin po ng view range niya dito po, yung depth, yung top depth, tsaka yung bottom depth. So, i-adjust po natin yon. So, gawin po natin to na 1,500. Okay? Negative. Pagpababa, negative. Pagpataas, positive. Apply. Ayan po, nagpakita na po siya. So, ayan po yung ating foundation. Ngayon, kung pare-parehas naman, i-copy mo lahat, tapos i-adjust mo na lang kung ano yung nagbabago na size ng footing, no? Pero for the meantime, dahil nag-aaral po tayo, pwede pong pare-parehas lang po muna. So, i-copy po natin yan. View. Hello, sino yung Okay. Sir Dan, pwede po Ano po? Sir, Sino? Okay. sa Zoom po, kapag may mahirapan kayong mag-mute, halimbawa hindi po makita ng mga participant, kasi po kayo yung host, pwede niyo po silang i-mute kayo po mismo. Pwede. Hindi po nila hindi Oh, daw pwede. nila kung paano po. Yun lang po, share lang po. Oo, pwede. Nakalimutan ko pala, pwede pala ako mag-mute. Opo, sir. Salamat. Okay. So, ito po at kokopyahin po natin. Tapos sa center po tayo. Copy, ito po yung pagkopya. Ito po yung move, no? Ito yung pagkopya natin. Ito yung pag-rotate, no? Copy. Meron pong abbreviation niya katulad po yung sinabi ni Ma'am Robs. Pag-copy CO, pinakikita niya rin yung abbreviation na yun, no? Familiarize nyo lang. Pero na-edit po yan. Yung command niyan, pwede nyo gayahin yung sa AutoCAD nyo para isang format lang siya. Halimbawa, yung line, L lang yun. Halimbawa, detail line, DL. Tapos yung move, pwede nyo gawin M lang or MO. Tapos yung copy CO, pwedeng ganon. So dito lang sa portion ng sa kaliwa nyo, pwede nyo i-edit yan. Later, tuturo ko sa inyo yan. Kung magtatanong kayo sa akin, pwede tayo mag-zoom face to face. Tapos isa-isahin ko sa inyo. No? Ganon lang. So eto, pag kopya nyo po niyan, dito po kayo sa sentro, no? Ayan, no? Pinakikita niya kaagad yung sentro. Midpoint, dito sa endpoint, midpoint. Midpoint po tayo, no?
Ayan, oh, kasi midpoint ang lalagyan natin ng column, no? Ng puting, okay? Gitna, ayan, nakikita niyo po, ginigitna niya lagi, oh. Ayan, nakagitna siya. So, pagka ganyan po, i-tab nyo na lang po, kopyahin nyo na lang. Tapos pag nakopya nyo na lahat, kung may pagbabago sa sizes, pwede nyo na lang duplicate, rename, change the size, change the reinforcement, ganun lang po. Copy. So, copy ko ulit kayo, tapos dun ulit sa sentro. Okay. Okay, dito isa, dalawa, okay, tatlo, apat, okay. Tapos dito lima, okay. Ayan na po. Oh. Check natin sa 3D. Ayan na po yung inyong footing, no? Mayroon na po kayong, nasusundan nyo po. Okay, ayan na po yung footing natin, ano? Meron na po tayong footing. So, ang next dyan, sa ibang bansa kasi, meron silang lean concrete sa ilalim na 100, no? 100 mm dito, nakalagay sa ilalim niyan. So, kung gusto nyong maglagay, kasi usually sa Pilipinas, minsan wala na yung mga residential, direkta na no? Pero pwede nyo lagyan, no? Ganito lang, paglalagyan nyo siya, etong section ko, para makita, usog nyo yung view range dito, para makita yung ano. Kasi minsan pag nandito, hindi makikita oh. Pag nandito, kita yan. Okay, tapos sa kanyo, kita nyo na, kita na siya. Eto crop, ano to crop view yan pwede nyo pong i-adjust yan. Baba, para makita nyo. So, ito yung ating footing, at saka itong column. No? Sa paggawa po ng ng lean concrete, nakikita nyo po itong slab. Sa architectural yan pero structural yan. Pwede pong kopyahin natin yan. I-click nyo ng ganon, highlight, and then, click this one, paste, align to same place. Click mong ganon, parehas din siya. Yung kanyang position, parehas, ayan na po. Tapos ayan po, duplicate natin, gawin natin na lean concrete 100 mm THK lean concrete. Okay? Tapos edit 100 lang po ang lalagay natin. And then okay. Okay na po. Kita mo lumiit siya. Tapos i-move po natin siya sa baba. Ayan. Ayan na po. Tapos, i-edit po natin. Punta po tayo sa foundation. Edit po natin siya. Ayan na po. Ngayon, ito. Titignan po natin. Okay. I-offset po natin ang clearance po ng mula dun sa side ng footing is 100, no? Ang standard minimum 100. Ayan.
Okay. Lagyan natin ng span direction. Ayan. Tapos okay na po. Makikita nyo po na wala. I-adjust lang po natin yung view range niya, no? Ang view range po, yung depth, no, pababa negative, pag pataas positive po. So, ang view range niya po is 150 lang. Nagdagdag tayo ng 100 kaya hindi siya nakita. Gawin na natin na 1,800 na. Apply para makita po siya. Teka, ba't hindi nakita? Saglit, baka nasa baba naman siya. Saglit lang. Teka, may nag-message. Ano po mute? Okay. Ayun. Paano daw i-mute? Ayun. 1,900 kaya pala eh. Kaya pala hindi nakita eh. 1,900 siya eh. Okay, back to the properties. Adjust po natin. Gawin po natin 1,900 kasi kanina 1,800 lang kaya hindi nakita. So, view range niya, ayan. Gawin ko ng 2 meters. 1, 2, 3. Okay, apply. Ayun po. Nakita niyo po? Ayan po. Ito na po yung link concrete natin. Ngayon, pwede nyo na pong kopyahin yan. Copy, multi. Doon sa point of, insertion point. Dito po. Okay. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ginagaya nyo po ako. O pagtapos na lang, gawa po kayo ng Ganun po ang paggagawa. Okay. Pero bago kayo gumawa ng link concrete, dapat po yung column na iayos nyo na according dun sa size na binigay ng structural engineer na designer. Kasi mamaya kinopya nyo lahat ng size, pinapareha-parehas nyo yung pala, may pagbabago, iba-iba pala yung size ng column at saka ng footing. I-edit nyo. Sa bagay, saglit lang mag-edit eh. Hindi naman matagal. Kasi pag in-edit mo sa plan, automatic sa elevation, adjusted na yon. Inisa-isa ko lang po, pero pwede namang shortcut na copy. Tapos, sa center. Inisa-isa ko lang para makita nyo. So, balik tayo sa 3D. Ayan na po ang itsura niya. Ganyan na po. Nasusundan niyo po ako. Tapos, save po tayo. Huwag po tayo makakalimutan hindi mag-save. So, ayan na po yung ating Okay, ngayon, ang susunod po natin, pwede naman na yung excavations, huli natin yan pag nakumpleto na natin. Ang susunod po natin ngayon na gagawin, ito pong slab, no? Pero, pakikita ko lang muna sa inyo kung ano yung natapos natin. I-hide nyo po rito. Hide, temporary. Hide, element, okay? Ayan po yung column with footing with link concrete. Okay po? So, yan na po yung nagagawa natin, So, babalik tayo dun sa i-on ko ulit yung architectural link. Kasi guide po natin yan, reset. Okay? So, ito pong structural na slab, kopyahin po natin yan. I-tab lang po natin, tab, mag-highlight siya, tapos diinan po natin, and then, copy, paste, align to same place. Okay. Ayan na po siya. Ayan na po siya, nag-highlight siya. Tignan po natin kung pumasok. Hide, temporary, hide element, ayun na po siya. Okay? Active na po siya. So, shortcut lang po yung ginagawa ko. Hindi po alam nung iba yung mga shortcut na yan. So, kaya ko po dinidiscover yung mga shortcut kasi po pagka yung minsan, madalian po yung project, kailangan ma-submit, kailangan gagawa ka ng strategy mo na shortcut na tama para mapabilis yung project mo.
Kasi yung iba, kinaka-copy monitor pa, matagal. Tapos minsan, pag inusog mo yung column, usog sa kabila, kailangan bibigyan mo pa sila ng access para na authorization para ma-move yung column para hindi sila maistorbo. Ngayon, ang ginagawa ko, kasi pampatagal yun eh. Ang ginagawa ko, kinokopya ko na lang yung mga column, nililipat ko rito para pag mag-usog ako ng column, makita nila, kasi nakalink din sa kanila sa architecture, nakalink din yan eh. Ang nakikita lang dun yung mga column. So pag nagbago ang column, lumaki, makikita nila naka-underlay, naka-grayscale siya. It means, lumaki yung column. At saka minsan, naka-clouded yan para identify na nagbago. Pag naka-clouded yan, makikita nung sa architecture, pag nag-reload latest sila sa central file, lalabas ngayon yung binago na naka-highlighted, lumaki na naka-grayscale, naka-underlay siya, overlay yung architecture, underlay yung structure, makikita naka-grayscale, ibig sabihin lumaki. So, sa architecture naman, i-adjust mo naman according dun sa size ng column ng structure or footing ng structure, makikita mo sa plano. So, halos parallel yan, sabayan yang gumagawa. So, pwede rin sumabay. Halimbawa, habang ginagawa yung model, pwede rin sumabay yung sheeting. Gumagawa na ng sheet, sabayan yan. So, hanggang matapos yung model, pagtapos na yung model, matatapos na rin yung ano. Dun yun sa, sa fast track. Matatapos na rin yung production drawing. Sa fast track yon ginagamit. So, pag marunong yung BIM manager, yung mga strategy, yung mga procedure, madaling matatapos ang project. Pero kung hindi naman marunong at alam mo nagpapanggap lang siya, paikot-ikot lang kayo, wala kayo nasasubmit. Kasi hindi niya alam yung procedural process kung paano gawin yung BIM. Kung paano mapapabilis yung BIM. Minsan, madali lang gawin, pinahihirapan pa. Bakit kamo? Kasi yung BIM manager, hindi niya alam yung technique kung paano. Kaya bago magsimula ang project, kailangan inuupuan yan, pinag-uusapan yan, yung strategy na gagamitin nyo. Sasabihin ng BIM manager or coordinator, ganito ang sistema ng strategy natin para mapadali. Ito. Yung mga detail sa family para hindi maging mabigat, minimize natin. Profile lang muna tayo kasi ang isasubmit lang natin IFC, which is equivalent to LOD 300. So hindi natin kailangan yung masyadong detalye kasi bibigat ang ating file. So pabayaan mo na yun doon sa contractor, LOD 350 to 400, sila na yung aayos ng shop drawing, magde-develop ng shop drawing, going to 350 until 500, LOD 500. So doon yun. Kaya pag nasa consultant ka, from 100 to 300, kailangan alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung process, kung paano mo gagawin, na hindi tatagal ang project. Madali mong mamamanage, madali mong maisasubmit. Kaya nagkakaroon ng problema kasi dahil hindi siya manageable, no? So pag pag-manage maganda ang model mo, hindi mahirap sa mga technician, sa mga gumagawa ng production drawing kasi hindi na magtatanong. Kasi pag tanong ng tanong sa'yo, maiistorbo ka, hindi ka makakagawa. So, next, ang gagawin natin, babalik natin yung model, kukumpleto ulit natin to tab lang, tab, okay, tapos paste, ganun ulit, align, ayan na siya, okay, ganun din sa row, tab, so mas madali, di ba? Align to same place, okay, so check, hide, ayan na, okay? Meron po ba kayong tanong? Pwede kayong magtanong. Habang ginagawa ko, nagtatanong po kayo. Kung mayroon kayong pumasok sa isipan niyo, pwede niyo po itanong. May tanong po kayo, ma'am, sir? Naintindihan po ba? Yes, sir. Yes, sir. Ay, salamat po. Okay, so ito na po tayo. Nandiyan na po tayo, no? So, ang susunod po natin gagawin, nandiyan na tayo sa slab, nagawa na natin yung structure ng slab niya. Gawa tayo beam.
No? Merong dalawang klase ng beam. Merong tinatawag na grade beam at saka yung beam, no? So gagawa tayo ng unahin natin yung grade beam dito. Usually, yung iba nilalagyan lang ng wall footing. Wala na yung grade beam. Yung grade beam lang pagka talaga critical talaga yung area mo, so kinakailangan lagyan mo ng grade beam. Pero yung iba, wall footing na lang ang nilalagay. So ang lagay na lang natin dito mamaya, wall footing na lang. Unahin mo natin yung beam. So sa paggawa ng beam, of course, kailangan mo pumunta ron sa section, or sa plan. Kasi maglalagay tayo dito paikot eh. So isang size muna ang gagawin natin. Sabi ko nga sa inyo, kung magbabago kayo, pwede nyo i-duplicate, rename, change the size, change the rebarring in accordance to the instructions of the structural engineers. So, susundin natin yon. So, sa wall, sa beam, eto, i-click natin yan. Okay? And then, properties tayo, yung family. Hanap tayo ng steel kasi yan. Dito tayo sa rectangular beam, no? Concrete ang gagamitin natin. Ganyan din ang procedure sa steel beam, no? I-click mo ngayon. Gamit tayo ng 300. Ang size ng column, itong for 800 na lang. Pwede tayo mag-duplicate. Gawin natin 600. Okay, by 700. By yun lang. Okay. 600 by 700. Okay, and then apply. So, dito tayo magsimula sa centroid ng column. Ayan. Click. Okay. Ayan na po. Nandun tayo dapat nasa pala tayo? Nasa first floor. Pero okay lang. Check lang natin siya. Nandun siya sa baba. Ayan o. So, burahin natin. Sa taas tayo maglagay. So, dito tayo maglagay sa taas. And then, structure, beam, centroid, dito. Okay. Check. Ito na po siya. So, dapat ito, nandito po siya ka-level ng slab, I-adjust po natin. So, nakikita niyo po itong adjustment ito. I-click niyo po ito. Negative. 100 yata yun 100. Okay, 100 nga. Tapos 100 din to. Negative, 100. Ayan po. Ayan po yung beam natin, So, kailangan makita yung beam dito dapat makita. Ground analytical level 3. So, i-adjust natin yung constraint niya, Ito na. Okay. Ito na yung niya. Beam niya. Ngayon, kopyahin lang po natin ito, O kaya, pag parehas na ng size niya, pwede nyo nang hatakin dito. Ayan, 3D. Tumaas. Baba lang natin dito ng negative 100. Ayun po. Okay po. Tapos, balik po tayo ulit. Siyempre,
lahat yan may beam. O, kopyahin lang natin. Kung may changes man sa sizing at saka sa rebar, di saka nyo na lang i-edit. Tapos duplicate lang. Pag na-duplicate nyo na, i-edit nyo, change nyo yung size, change nyo yung rebarring niya. So, eto ginagawa lang natin to para malaman nyo yung procedure kung paano yung paggawa, kung paano yung pag-duplicate, kung paano yung pag-align, no, pag-adjust ng mga levels niya, pinakikita ko dito. Pero pagdating dun sa actual na gumagawa kayo, magduduplicate kayo, mag-change kayo ng mga sizing, tapos i-rename niyo, dapat consistent kung ano yung nandun sa type properties niya, parehas din dapat dun sa baba. Pag dimensionan nyo, yung measurement parehas na parehas. Pag binago mo dun sa type properties, magbabago dun sa actual. So, kopyahin lang natin ito. Okay? Ayan. So, ayan po. Ayan na po yung ating. Ngayon, para makita nyo, properties, i-on nyo yung section box para makikita nyo. Yung section box, no? I-adjust yung ganon. Ayan na po. Okay po? And then, save po natin. Okay. So, alas 7 po, mag-break muna tayo ng 10 minutes, i-post ko muna tong stop ko muna. Ayan. So, yung tanong mo maganda, no? Yung arrangement nun. So, sabi ko nga sa'yo, pag dating natin dun sa natapos ang model, pakikita ko sa inyo yung foundation plan, no? Yung beam plan, tapos yung framing plan, first floor, framing plan, second floor, framing plan, third floor. So, hiwalay din dun yung beam niya. Minsan kasi, inihiwalay yung beam niya, minsan naman, sinasama yung slab niya. Minsan, yung type ng slab, kung hollow core, kung hordy, kung two-way slab, one-way slab. Minsan, sinasama nila yan. Pero, usually, ewan ko sa practice sa Pilipinas kasi, yung beam pakikita mo, tapos lalagyan mo lang ng bilog na gano'n, tapos didetalye mo yung niya, reinforcement bar niya. Doon, hiwalay-hiwalay. Lalo na kapag ka ikaw nasa contractor side ka, nagpo-produce ka ng shop drawing, so iba yung drawing ng shop drawing doon sa consultant drawing. Kasi sa consultant drawing, as much as possible, ma-minimize nila yung number of sheet, number of drawings para makatipid sila. Pero sa contractor, hindi po pwede yun. Sa contractor, laging by item. Halimbawa, yung tinatawag na reinforcement bar sa foundation. So, hiwalay yun dun sa foundation na concreting. Magkahiwalay yung item niya. No? Kaya, sa shop drawing, mas maraming dumadami, mas lalong dumadami ang drawing dahil sa detail item. Kasi pag nag-submit sa consultant ng mga drawings per item sila. Halimbawa, column lang. Halimbawa, column footing or column access orientation plan. Ang isasubmit mo lang doon, yung column, walang reinforcement doon. Column lang, yung grid-to-grid access line niya na naka-reference doon sa grid line, kailangan pakikita mo lahat yun. Kung naka-45 yung column, lalagay mo yung 45 degrees inclination niya. So, iba-ibang item. Sa consultant kasi, shortcut yan. Hanggat maaari matipid nila. So, yun ang differences. So, matapos natin yung model sa lahat ng discipline, mag-extract tayo ng views. Pakikita ko sa inyo kung paano natin gagawin yung plans mula sa foundation hanggang do sa roof framing plan, sa third floor framing plan, pati yung reinforcement niya, makikita nyo. So, isa-segregate natin based on the sheets, no? Makikita nyo. Okay, muna tayo. Break muna tayo. 10 minutes lang. Stop resume recording. Okay, share ko ulit. Okay. Share, okay.
Minimize ko lang. Okay. So, ito na yung ano natin, yung ating beam. So, inopya natin doon. And then sa kabila naman ulit, kokopyahin natin. So, i-reset muna natin. Reset, temporary. Okay. Okay. So, balik tayo dun sa kanina, sa plan. So, ngayon ito, yung beam natin, meron tayong horizontal na, no? Horizontal beam. Ngayon, vertical beam, kailangan natin ilagay. So, ang mangyayari niyan, kukopyahin lang natin to or create similar lang. Create similar. No? Dito ulit. Tapos, diretso lang. Kung may pagbabago, pwede yung i-split yan. No? Ayan. Tapos, copy. Sentro lang. Sentro lang tayo. Okay. Sentro. Dito. Check nyo ulit kung okay na. Hide. So, ito na yung huwag nyo ulit yung section box tapos front para makita nyo. Ayan na. Okay? So, kumpleto na yung beam sa first floor. Ngayon, kung gusto nyo maglagay ng grade beam sa ilalim, madali lang. Gagawin nyo lang. Ganito, copy mo lang yan. Subukan lang natin na kopyahin silang lahat. Kasi i-rename nyo lang naman yan eh. No? Okay. Copy. Tapos, align. Align, no? Level 1, level 2. Sa level 1, tingnan natin kung a-align siya. Ayun. Okay? Ayun na siya. So, may grade beam ka na, no? Sa ilalim. Ngayon, kailangan i-adjust natin pababa, no? Properties. Dito, i-adjust mo pababa. Negative. Negative 100. Ayan, bumaba sila. Okay? Ito, link mo. Itatab mo lang para makopya to. Ayan, tatab mo lang. Okay? Tapos, negative 100. Negative 100. Ayan siya. So, para makita mo yung grade beam, ayan siya. Ayun, no? Tapos, click mo rito, tignan mo sa kabila kung tama. Ikot mo siyang gano'n, ayun siya. Oh. Okay? So, balik ulit tayo. I-off mo yung reset. Babalik yung architecture and then properties, uncheck. Babalik yung
architectural link. So, ito yung architectural link yan. Ngayon, para mapakita ko naman sa inyo, no, sa kabila, bubuksan natin yung kabila, no? Tapos ililink naman natin yung structural. So, i-unload ko to, unload. Okay? Unload, no? Structural na to. Pero babalik tayo sa structure. Pakikita ko lang sa inyo, bubuksan ko yung architecture, ililink ko ang structural sa architecture para makita nyo. Okay? Save. Bagong lahat. Save muna. Okay. Close ko muna. Okay. So, open ko yung project 2. Open. Override existing copy. So, architectural lang ang binuksan ko ngayon, ha? So, titignan natin kung tatama dun sa link ng architectural, no? Dito sa architectural. So, ito yung architectural. Ito yung architectural natin. Ngayon, ang paglilink, ganun din ang proseso. Yung kaninang ginawa natin. So, i-minimize muna natin ang browser organization para medyo lumiit lang siya. Makita natin yung okay? So, ito yung Revit link niya. Ganon din ang procedure. Insert. Okay? And then link Revit. And then go to file. No? Ililink mo. Ano kukunin natin? Yung structural naman. Ayan. Ay, hindi. Yung structural project. Ayan. So, open. The same. Okay. Nakita niyo po. Ayan na po yung ating link ng structural. So, makikita nyo link, ayan, makikita niya workset, RBT link, link Revit model structural, no? Location, not shared. So, ayan na. So, para makita nyo ulit, go to section box. Lagyan natin. Okay. Iurong natin ganon. Nandiyan na yung beam. Ayan na siya. Okay. Ayun yung ceiling natin. So, titignan mo. So, dyan, makikita mo yung architectural, structural. Ang services dito dadaan. Kaya, makikita mo rito, yung mga sabitan para ini-adjust. Halimbawa, masyadong gipit na rito. So, sasabihin sa architectural, pakibaba yung ceiling kasi kailangan pumasok yung ano. Ngayon, kung may sobra pa naman sa architectural, halimbawa, yung ating corridor kasi minimum 2.40 yan eh. Eh meron kang 2.80. Pwede ka pa magbaba ng 40. So, para makapasok yung services dito sa loob. No? Yung lighting mo, minsan may clearance din yon. So, ganyan ang coordination, sinisilip, binibiyak isa-isa, admit. Okay, thank you. Binibiyak isa-isa, sinisilip yan. Maraming procedure, paano i-check, ano? Ayan. Nakikita mo kung dumaan dyan yung mga HBC mo, tumama sa structure mo, i-adjust mo siyempre. So, pagka nag-model na tayo ng electrical, mechanical, at saka firefighting, plumbing, sama-sama yan dyan. Nakikita nyo. Nakikita nyo yung sabitan. Tapos, iraran natin yan sa Navisworks, yung class detection. Para ma-sure natin na healthy yung ating model. And then after that, na ma-fix na natin yung mga sabitan, yung mga classes niya, saka tayo mag-extract ng views through model. No? So, ayan, isa-save ko na siya. Ito na siya yung model ng structural. Ayan na siya. I-unload ko lang. Unload para hindi mabigat for all user. Okay? Tapos i-save ko. So, nakalink na yung structural sa architectural at ang architectural sa structural. So, ayan na yan. No? Ayan ang testing, ha? Oh. So, gayahin nyo yan. Pagkatapos ng video ko, tapos sa bukas, or kung ano yung magawa nyo, pakita nyo sa akin para makita ko kung tama yung ginagawa nyo.
Okay? So, save and relinquish to central file. Okay? And then, papatayin ko, babalik ako sa structural, ano? If ownership, open, structural ulit ako, open. So, bago tayo tumuloy, pwedeng magtanong muna kayo. Ayan. Sige, pwede kayo magtanong. So, anong gusto niyo pong itanong? Para bago tayo tumuloy dun sa ibang activities natin sa pagmo-model. Dapat may question para naiintindihan natin. Okay po? Sir, may tanong po. Sige. Ano po yung difference ng architectural column sa structural? Okay. Yung architectural column, usually, indicative lang yon, no? Wala siyang analytic, no? Unlike sa structural, may analytic siya kasi malalagyan mo siya ng reinforcement bar. Ang architectural column hindi, pang-display lang siya, tsaka core lang siya, pang-beauty. Di ba, yung Corinthians column, no? Kasi ang talagang babalutan mo diyan yung structural. Kaya usually pag nagmo-model ako, ang ginagawa ko, ang ginagamit ko na structural para madali. Pag kinopya ng structural, madali lang kokopyahin kasi pag nilagay mo architectural, gagawa pa sila ng isa-isang model nun ng column, tapos lalagyan nila ng mga reinforcing bar. Hindi katulad pag nasa yun na iayos mo na, kopyahin na lang nila para madali. Lalo sa team, gumagawa kayo. Minsan, nagmamadali kayo. Pagka hindi mo na iset up ng maayos yung mga elements, category, madidelay ka. So, especially sa coordination o kaya sa nagmo-model, nakasalala yung ganda ng production drawing. Kasi, pag mali ang model na ginawa ng modeler, pag in-extract ng views, no, mula dun sa model, in-extract ng technician, ng review technician, or beam technician, yung views mula sa model, pag mali, naku, ang laking bagay nun. May istorbo yung nagmo-model, mali itong ginawa mo, paki-adjust mo. Magtatagal lang ngayon ang production kasi ina-adjust mo pa tapos re-reload mo latest. So, mas maganda, ikaw mismo nag-modeler, dapat inaayos mo na bago mo i-reload sa central file, kailangan maayos na. So, kaya yung pagkakaiba ng column ng architectural sa structural, ang ilalagay mo na kailangan structural. Ngayon kung parang preliminary lang, pwede rin yung architectural, pero wala siyang analytic. Para mapadali lang, lalo pag isang team ang gumagawa. Dapat kung ano yung strategy na mas madaling gawin, doon tayo. Wag yung, kasi pagka business, lalo na pagka naghahanap buhay ka na, nag-work from home ka na, hahanap ka ng paraan na para mapabilis ang trabaho mo. Ganun ang dapat ang strategy. Mabilis na tama, kasi may mabilis na mali Di ba? Okay? Okay, next. Balik na tayo sa kung okay ba yung Archibal? Opo, sir. Thank you po. Okay, thank you. So, balik tayo dun sa sharing. Okay, so, ngayon, siyempre, ang structural, meron pong mga opening So, sa opening kasi, lalo sa architectural, i-on ko yung reload. Halimbawa dito may opening Pag magbubukas ka ng opening, may dalawang klaseng opening. Opening lang per slab dito
i-edit mo siya, and then maglalagay ka ng opening. Edit mo gano'n, tapos maglalagay ka ng opening. Halimbawa dito, per slab lang siya, magagawa mo ng opening. Doble ah. Yun. Tama yun, tama yun. Tatanggalin ko lang yung structural. Ay, yung architectural, i-hide ko lang. Hide element. So, ito yung opening niya, no? Per floor lang siya. Pero kung halimbawa, ang gagawin mo high-rise, mga 60 story, kailangan mong butasan. Hindi mo naman pwedeng isa-isahin yan eh. So, ang pagbubutas, may ginagamit. No? Hindi mo i-edit to. Yung opening niya, meron shop opening. Ito, gagamitin mo. Shop opening. So, shop opening mo, hanggang multi-story yan pwede. Okay. Yung opening niya, bubutasin niya mula, saan na yan? Nakatago. Bubuksan ko to. Baka naka-hide ang opening niya. Oops. Okay. Okay. Tago yung opening eh. Baka nasa baba. Ayun. Sabi opening, itaas mo. Ayun na. Yun na yung opening niya. Ibig sabihin, itong opening na to, hahatakin mo lang pataas. No? Hindi ka na mag-open per slab. Ginagamit yan pag high-rise sa mga elevator, sa mga shop, pataas yan. Ganon. So, yan yung opening niya. Ayan, butas, oh. So, pag tinignan mo rito sa ayun yung butas niya. Ngayon, ayan, pwede mong edit yan. Edit sketch. Lagyan mo na symbolic, no? Sa 2D naman to. Lahat ng plan lalabas yan. Ano ba, ganyan. Oh, symbolic. Tapos, pagka nilagay mo sa architectural, lalabas yung symbolic niya. Ayan, oh. So, pwede mong model, pwedeng, ano, pwedeng 2D line, no? Pero, ayan, opening na yan, hanggang sa roof, bubutasin niya, ayan, oh. Magkaiba siya dito, ito, individual opening. Ginagamit ito pagka iba-iba yung per floor, iba-iba yung butas, yung magsasalabat, yung ibig sabihin, hindi siya one alignment. Ito, ginagamit tong opening na to, yung one alignment lang siya from ground floor hanggang sa higher floor, dire-diretso. Pero ito, per ano lang yan, per area na butas lang, hindi lahat ng floor butas.
Doon lang ginagamit single. I-edit mo lang siya tapos edit modify. So ganun lang. Okay? Ngayon, reset. Gawa tayo ng ano. Tanggalin ko ba itong mga opening na to? Sample lang yan. Burahin ko muna to. Delete. Okay. So, gawa tayo ng cut and fill, ano? Yung ginawa natin kahapon. So, mask, no? Masking. And then, halimbawa, ganito kalaki yun, ano? Teka. Baba natin, no? Lagyan natin dito. Level lang, 300. Ayan. Tapos, change natin yung thickness ng soil. Topsoil. Gawin natin ng 2 to 500. Okay? So, ayan na yun. Topsoil niya, no? Ngayon, gagawa natin ng cut and fill, no? Override mo lang siya, transparent para makita mo. 50. Okay. Ito yung puting mo, no? Ngayon, ang gagawin mo dyan, dahil huhukay tayo, may allowance siya. Gagawin mo, mag single line ka, 2D line lang gagamitin mo. No? Tapos dito, gawin natin yan. Let's say 400 lang. 100. Okay? So, ito, 2D, pinaka-guide natin yan. Para accurate yung pag-cut mo, cut and fill. 2D lang siya, ha? Copy mo, copy, multiple. Isolate, category. Kopyahin mo. I-group mo lang para madali mo makuha. Okay? Naka-group siya. Reset. Okay? So, naka-group siya. So, kopyahin mo na lang. Copy.
Okay. So, meron ka na, no? Ngayon, dahil ito ang gagawin mo, add point ka rito. Kailangan, kita mo yung endpoint, pupunta ron. Pupunta sa endpoint. Tapos dito. Ayan, humihinto. Okay. O, tapos, negative 1,900. No? Negative 1,900. Negative 1,900. Okay? Negative 1,900. Okay? So, malinis, ano? Tapos, okay mo siya. Check mo sa 3D. Ayun yung hukay niya. Cut and fill yan. Ayan yung hukay niya. So, to check, punta ka dun sa scoop box niya. Kasi sa ano, sa actual, pag nag-cut and fill kayo, ibibigay niyo yung size and dimension and depth ng soil na babawasin, no? Yung huhukayin para pag-calculate nung ano, man-hour kung sa project scheduling nilalagay yan. So yung volume nung ano, dito, makukuha niyo yung volume, lahat ng volume nung cut and fill niya, madidetermine nyo kaagad sa schedule, makukuha nyo lahat ng tinanggal dyan yung na mga soil, excavate, no? So, madali din lang mapipresyohan. So, balik tayo. Meron na tayo dito. Ngayon, ganun din sa kabila. Edit mo lang. Edit. Okay. Add point. Okay. Ganun lang. Madali lang naman eh. Pupunta siya ron eh. Basta tama lang yung gawa mo, hindi ka magkakamali. Tapos, negative 1,900. Negative 1,900 ulit. Negative 1,900. Okay. Ganun din ulit. 1,900. Okay. So, kita nyo wala siya, ano? Okay. Ayan na po yung isa. Butas na. So, lahat yan, bubutasin nyo. No? Ayan po. So, lahat yan, bubutasin natin. No? Pinakita ko lang sa inyo na sakto. No? Ito yung lean concrete natin. Ito yung footing. Ito yung column. Ito yung slab. Ito yung grade beam. Ito yung cut and fill natin. Ano? So, tapusin na natin para ano, one time lang. Edit. Okay. Add point. So, inuulit-ulit ko para madali nyo matandaan. Ano? Add point siya. Dito. Okay. Pag tumapat doon, teka. Mali yan. Okay. Sorry. Bakit tumapit na? Edit. Add point. Okay. Bakit? Ano?
Iba yung ano niya eh. Iba yung depth niya eh. Saglit. I-adjust natin. Three fifty, 350, 350, 350. Parehas naman. Tumulong sa kabila. Dumidikit siya ron eh. Okay. Negative 1,900. 1,900. One nine hundred. Negative 1,900. So, okay. Ayun na. Okay. Balik ulit. Sama siya, ba't gano'n? Dapat ni sumasama eh. Yeah. Bukan natin. Okay. Dahil magkalapit siya, dapat pala magkasama na siya. Sorry. Malapit siya. Pagka malapit siya sa 1 meter, kinukumbay na lang itong excavation nito. Tama. Kaya sinasakop niya. Edit. Add point. Okay. One nine hundred. Okay. Yun. Negative 1,900. Ayun. Yan na. So, sinasakop niya. Ayun na. Kasi maliit lang yung space doon, kaya hindi siya pumapayag. Ayaw niya. Ayan na. So, ayan na siya. So, ganun lang. So, kung then, pag natapos, burahin mo na to. Ayan na siya. Edit ulit. Madulas yung mouse ko. Sumasabit. Okay. Napakumbay niya. Ayaw niya ano. Gusto niya isang ano lang, isang entity. I-combine natin. Sir, di ba kaya i-copy na lang yung ano? Yung Hindi point? pwedeng kopyahin.
Okay. Hindi pwedeng kopyahin. Ayaw niya kopyahin. Split line yata, sir. Split line. Ha? Split line. Hindi, yung split line, pagka ano yun, pagka yung the same ano, hindi siya mag-ano. Kailangan talagang gagawin mo. Kasi pag malapit sa ano, ganun ang ginagawa niya. Add point. Kino-combine niya eh. Pero dati, sa version ng ano, nakokopya ito eh. Sa version 2018, nakokopya ko yan. Tinatab ko lang yan. Bakit dito hindi nakokopya? Sa 2024. Marami silang binago eh. Kasi nakokopya ko to. Try natin makopya para mas madali. Okay? Sa 2018, sir, wala namang topo solids nga lang. Pero, Ha? Nung nasa ano, ginagawa namin yung sa Parwalinga Hospital, meron kaming ano, cut and peel, may sasubmit. Madali namin nagawa kasi kinopya lang namin lahat. Gumawa lang kami ng isang piraso na pare-parehas. Tapos, ayun, nakopya na yon lahat. Pero dito, ang hirap niya sa 2024. Maraming binago, pati hagdanan, pinahirap ng husto. Okay? Tignan natin kung makokopya. Edit. Sana makopya. Dapat hindi yung ano niya, ayaw makopya. Kita mo nag-ano siya, nag-darken siya, ayaw niya. Subukan natin dito. Ah, ayaw niya rin. Hindi siya makopya, talagang gagawin mo talaga siya. Or another option, ayaw niya rin i-mirror, no? Nagba-block siya. So talagang ano, gagawin natin isa-isa. Ang gagawin natin, kukumbine na lang natin siya. Pero usually, yung kabuuan nito, pagka ganyan, pag Sara Foundation, mula dito, kinakat and fill yan. Kasi masyadong malapit na eh. Para sama na lahat sa actual, kinakat and fill nila. Ngayon dito, inano ko lang sa inyo, sino ko lang sa inyo kung paano yung per column. Kasi ang distansya lang natin, ano eh, malapit lang oh. 6 meters lang eh. So pagka may minimum siya rito, may minimum yung ito mula rito, may minimum siya. Pagka lumapit siya, binubuo niya na yan. Kaya usually ang iba ginagawa para makatipid, huhukayin nila lahat yan. Bali mangyayari, edit natin ha. Balik ko na lang, burahin ko muna to. Kaya ang iba ginagawa, ganito lang. Maglalagay dito, maglalagay dito, 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 tapos dito, dito. Dati nakokopya yan, ngayon hindi na makopya. sir, hindi ba pwede, ano na lang, ano yan, yung model in place na parang massing siya, tapos void forms na lang yung ibang, yung excavation, parang gano'n. Ay, hindi. Pag masing naman siya, wala siyang materials, mas lang yun eh. Hindi siya pa pwedeng gagamitin mo yung masing. Okay, okay. Kasi talagang top soil lang gagamitin, solid soil. Pwede rin gamitin ng slab, kaya lang hindi uubra yung pagdating sa materials ano eh, pagka yung nilagay mo na dun sa quantity, lalo sa ano, ginamit mo siya sa mag-aano ka na, mag-extra ka na ng task, no? Hindi na siya pwede kasi iba yung materials na ano gamit. Usually binubuo na lang nila.
lalo sa rough foundation. Kung 10 meters siya, ang distance niya, hindi niya sasakupin. Hindi niya sasakupin yung kabuuan. Kasi ang lapit eh, kaya sinasakop niya eh. Negative. Na. Okay. Mali yung value ko, mali. Kaya umangat siya. So, supposed to be, dapat yung value mula rito, negative 1.9. Dito rin, negative 1.9. Sa kabila, negative 1.9 din. Parehas dapat ang value niya. Dito, edit ko to. Medyo tumaas. Check ko lang ha. Add. Yung value niya rito, medyo nagkamali yata. O, tama naman. Tama naman. Okay. Ayun. Negative dapat. Okay. Yan. Okay. Dito. Okay. Okay, tama naman. Dapat kasi, kaya gumanito, hindi straight yung akin line. Tinansya ko lang, kaya nagkagaya. Supposed to be dapat straight yan. Pag straight ito, hindi siya magkakaganyan. Pag may na-misalign, magkakaganyan siya. So dapat, katulad kanina yung ginawa ko nung maliliit, is mayroon akong guide. Wala kasi akong ginawang guide eh. May guidelines ka para ma-accurate yung pinaka butas mo. So eto, tinansya ko lang kaya nagkaganyan. Sa tuwing hindi siya naka-align, magkakaganyan siya. So, sample lang naman natin yan. Pero sa susunod, pag gumawa kayo, lalagyan nyo ng guidelines diretso. Para ang kanyang tabas, diretso rin. Magiging ganito. Yan. Katulad kanina. So, balik ko rin sa i-undo ko. Tandaan nyo nga pala pagka babalik nyo sa dati, Control Z lang. Control Z. Hanggat hindi pa nasa-save ha, Control Z. Ayan o. Pero pag na-save nyo na, hindi uubra ang Control Z kasi sinave nyo na sa central file eh. Balik natin ang Control Z. Kaya hindi ko muna sa sinesave kasi ibabalik ko na sa individual. Ayan na. Kita mo yung guide ko kanina, kasi diretso siya, kaya diretso rin ang tabas niya. Kasi pag nagkamali ka ng misalignment, tatabingi siya, hindi mo makukuha yung tamang cut and fill. So, ganon. So, ayan siya. Ngayon, ang distance natin dito, malapit lang. Yung niya, side by side niya, lalabas lang 4 meters. Kaya, binubuo niya na kada butas. Pero kung halimbawa 10 meters siya, kita mo yung kanina, malayo. Hindi niya sinama. Kasi ito magkalapit eh. So, ganun lang. So, bukas, kukontinuous natin. Tapos, maglalagay tayo ng bar reinforcement, no? Dito. Tapos, pag nakumpleto yung bar reinforcement natin, parapet, no? Extend natin bukas ito. Tapos yung staircase. Kasi, yung iba nahihirapan maglagay sa staircase ng structure kung paano mamamatch sa architectural stairs at saka dun sa structural. Kasi merong riser at saka yung yung riser at saka yung thread, tsaka yung handrail, no? Paano natin ipuput off yun dun sa sa structural. So bukas gagawin natin yung staircase. So bukas tapos na to at dapat sundan nyo, no? Kung meron kayo, sundan nyo lang tong paggagawa natin yung procedure. So
Save to the project. Yes, save. So I hope alam nyo na yung kung paano yung mag-link tayo ng structural to architectural at saka yung architectural to structural. So alam nyo na kung paano, sundan nyo lang, no? So, meron pa kayong tanong para ano natin, masagot natin? Ma'am Robs, I hope naintindihan niyo yung simula sa simula. So, nandiyan naman yung model sa inyo ng architectural, practicein nyo na lang. Open na kayo ng open na kayo ng ano natin, saan na yan? Unmute. Sige. Nan-mute ko na eh, ayaw mabuksan eh. Hello? Open na po kayo ng video, tsaka ng para magkakitaan tayo ng mukha, yung mga bago.